Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. The DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Yun pati ang gusto natin. Ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Dagdag Balita News Update. Right, nagbabalik ko tayo mga kabayan. Magandang buhay. Welcome back sa ating munting bahay. Tuloy-tuloy tayo mga kabayan sa paglalahado ng mga impormasyon, balitaan na totoo at komprehensibong mga balitaan nating lalahado na nakuha, nakalapos sa loob ng 24 oras. At ngayon po sa mga oras ito, pag-usapan nating State of the State of the Nation Address mga kabayan ni Bonget. At humihingi siya dito ng pagkakaisa sa mamamayang Pilipino. At dito niya rin po mga kabaitaan ibinuhos ang kanyang galit ho. Galit sa Kamara, galit sa mga magnanakaw, sa mga projects o budget na mga proyekto, lalo na ho itong flood control projects na inaamin niya po ito ay isa lamang ho itong guni-guni mga kabalitaan. Wala rin pala itong katotohanan yung sinasabi niyang 5,500 projects. Inamin ho ni Bongit mga kabalitaan dito nag-isa ho siya sa kanyang sariling mantika dahil nagpauto ho siya sa mga taong nasa kanyang paligid dahil sa kanyang pagiging uto-uto mga kabalitaan. Ngayon, dito na ho talagang inilabas na ni Bongit ang kanyang galit. May tsansa pala itong makukulong si Tamba at si Saldico mga kabalitaan. Dahil nais niya pong paimbestigahan ngayon kung ano nga ba talagang katotohanan sa 5,500 flood control projects. Kung ito ba ay nag-exist o guni-guni lamang mga kabalitaan. Pinapa-verify niya po, pinapa-evaluate niya po lahat ng mga proyekto na sa loob ng 5,500 na flood control projects. Ngayon, dito natin malalaman kung talagang may salita ba talaga itong si Bonget. Dahil alam naman natin, ang involved sa flood control nito na projects ay itong si Saldico. Pinagmamayabang niya po. Dahil nga po, at nalalaman pala natin na siya pala ay nagmamayari na isang construction company mga kabalitaan. So parang sa kanya lang nagmula pala itong mga materialis mga kabalitaan para sa paggawa ng flood control projects. Ngayon gusto ni Bonget papaimbestigahan at malaman kung sino-sino itong mga kawatan ito kanyang ipapublished at the same time hahabulin ho sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso. Makukulong ba talaga itong si Tamba at si Saldico mga kabalitaan? Malamang dahil yan po ang kanyang ipinangako na dapat managot sa taong bayan at sa ating batas mga kabalitaan. Ito, panoorin po natin. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay.
Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Yan, hintayin natin yan. Ito yung hinihintay natin mga kabalitaan. Di ba, inamin niya palpak at gumuho. O ano bang aksyon gagawin ito? Papaimbestigahan ba? Para malaman yung budget ay talagang napunta ba talaga sa proyektong ito? Para makinig tayo. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Inamin niya rin dito sa wakas mga kabalitaan. Pinagmamayabang niya pa. So yung 5,500 flood control projects na nagawa na di umano ay isa lang pala itong guni-guni. Ba't niya nasabi ho dito mga kabalitaan? Siya nga mismo hindi niya siguro pinuntahan. Hindi niya in-inspect na yung 5,500 ay drawing lang pala. So nakikinig lang ho siya sa kanyang advisor na ito yung nagawa. So sinong napahiya? Bumalik rin sa'yo. Buti inamin mo. Ito yung inintay ho natin eh. Okay, anong hakbang gagawin? Papaimbestigahan ba ito? Tuloy tayo. Tingnan mo mukha nito, parang napahiya na siya eh. Nahihiyaw siya dito mga kabalitaan. Parang bumagsak yung dalawang balikat niya. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hanggang doon lang, mahiya naman kayo. Hinintay natin dito na papaimbestigahan niya talaga kung talagang seryoso siya na puksain tong mga corrupt officials na lalo na nadadamay at involved dito sa flood control projects. Tinamaan si Tamba dito. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sakit to, no? Tumayo. Tayo. Dito na nagkakalaman guys. Talagang napahiya ho dito si Saldico at si Tamba. Sino bang may hawak sa pera? Di ba? Parang nadamay rin yata si Chis Escudero dito pero iba yung insertion sa kanya eh. Hindi ko alam yung flood control. Pero yung pinag-usapan dito, flood control projects. Ngayon, tinamaan si Tamba ng lintek dito at saka si Yay Saldico mga kabalitaan. Tinapat na ho dito ni Bonget. Si Bonget ay nakakuha ng punto ho sa atin. Nakapuntos ho siya sa atin. Palakpakan ho natin si Bonget dahil pinamumukha niya talaga kay Tamba na kawatan si Tamba at itong si Saldico. Palakpakan ho natin mga kabalitaan. Yahoo! Hindi lang pinapakita yung mukha ni Tamba dito kung pumalakpak rin ba mga kabalitaan. Yan ang hinihintay nila eh. Yan. Sino bang natatamaan dito? Ang mukha ni Tamba oh. Ang sakit. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Yan. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Yan. Yan ang gusto nating marinig ni Bonget. Dito pa lang, papalakpakan natin si Bonget mga kabitan. Hindi naman lagi tayong bumabanat sa kanya na Kasi tama naman yung sinasabi niya dito. At ang pinakamagandang gagawin niya at sasabihin niya dito na hinihingi, pinapasurvey, pinapareview yung mga flood control projects sa kanyang mga district engineers dyan. Well, sana susundan niya ito. Pag nakuha na namin, na verify na namin na may kabulastugan, may mga kickbacks, pagnanakaw sa pera at hindi napupunta sa tama ay yung pondo sa projects, papaimbestigahan at mananagot kayo. Ito yung hinihintay ho natin dito mga kabalitaan. Sige, tuloy tayo. And third,
we will publish this list. Yo, patay sila dyan ni Bongit. Napatawa mo ako, Bongit, ha? Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. Ang sa kanya dito, bumawi lang to si Bongit kasi yung hiya talaga ay talagang nilamon niya yung lahat ng hiyaho na ginagawa ni Saldi, mga kabalitaan. Kasi si Saldi pinakamaraming project na ghost project diyan sa kung pag-uusapan yung flood control projects. Nako, si si Tamba, isa na rin to, mga kabalitaan, ang nakakakuha ng porsyento malamang, mga kabitan. Dahil itong si Saldi ko, may construction, may-ari to na isang construction company. At sila lang din yung supplier sa mga materyales sa bawat proyekto ng ating gobyerno. So malamang talagang dito gaganti si Bongit. Sila talaga yung mag-aaway-aaway na yung Malacanang at ng Kongreso, mga kabitan. Lalo na ang pag-usapan ay yung flood control projects, mga kapalitaan. Kasi napahiya siya dito, matakin nyo po. Talagang pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya. Meron na tayong 5,500 flood control projects. Yun pala, ilang araw, binaha bigla. Siningil ng panahon. Parang sinampalo siya ng kahihiyan dito, mga kabalitaan. Sinampalo siya ng katotohanan na yung sinasabi mo, Bongit, napakasinungaling mo, ito ang totoo. Manood ka. Binaha yung bawat lugar, mga kabalitaan, sa ating bansa, lalo na sa mga probinsya at dito sa Kamaynilaan, mga kabalitaan. Naku po, ito, hintayin natin kung kakasuhan niya ba, kasi ipapublish niya daw eh. So ito, baka may pang-apat pa to. At magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Yan. Ano tayo, pabor tayo dyan? Nakukuha mo yung simpatya Sa ko mga dyan, Bongit. susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Yun Pati ang na gusto natin. ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan. So tama pala yung naisip ko na panoorin ko nga to kung may nasabi ba si Bongit dito, mga kabitan, patungkol sa flood control projects, kasi parang hindi natin naririnig eh. So ngayon, sinisiguro na ni Bongit, kakasuhan, bantay ka, sinisingil ka na talagang kayo dyan, mag-aaway-aaway na kayo sa kamera sa taong 20th, sa taong 2025 or sa 20th Congress. Mga kabalitaan, panoorin natin yan, abangan natin tong baka bandang huli butol na rin pala ni Bongit para pakitang tao lang. Anyway, hindi tayo naniniwala doon kasi kaharap sa maraming publiko to sa kanyang mga kasamang nasa gobyerno. Anyway, maghihintay tayo dito, mga kabaitaan. Kung talagang may masasampulan ba talaga dito ni Bongit at gagamitin niya ba talaga yung kapangyarihan na tutuligsain, huhulihin yung mga kawatan, totoong kawatan, mga buaya diyan sa Kongreso. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Malamang bukas tataas na yung rating nito ni Bongit. Talagang ito ay pambala niya to para madagdagan yung ratings niya at tumaas, mga kabalitaan. Ito yung gagamitin niya dito. Ito yung panimula para mabigyan siya ng magandang ratings ng taong bayan. Sigurado na tayo diyan. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Yun. So, siguro tataas na yung budget ng edukasyon. Tataas na yung budget ng PhilHealth. Kasi ang author nito si Tamba Si Tambang author nito, ayon pa nga ni Castro na hindi niya madidiktahan si Bongit.
Kasi si Bongit parang hindi kaya si Tamba. O ngayon, bumawi dito si Bongit mga kabaitan. Ang matatamaan sa mga sinasabi na dito itong si Tamba dahil author itong si Tamba para tapyasan yung mga budget ng edukasyon, pang-agrikultura at nitong PhilHealth. Doon nila dinagdag sa DPWH kung saan po ninanakaw yung pera ni Juan de la Cruz. So ano na naman kayong masasabi ni Bongit dito, ni Tamba mga kabalitaan? O tingnan mo si Joel Villanueva, talagang gumaganon-ganon eh. Nakaganti na ako dito. At tayo ka Bongit, talagang Tamba. Talagang tutunasin ka talaga ni Bongit dito. Magkakaalaman na sino talaga at saan napunta yung pera para sa flood control projects. Ito, bilib ako kay Steve Chanco. Talagang pumalakpak at tumayuho talaga. Alam niya kasi ayaw kasi ni Chanco. Hindi siya bet ni kumbaga hindi niya gusto itong si Tamba. Kasi nga ubod ng kadimunyuhan, ubod ng kakurakutan mga kabalitaan. Si Chanco tayong-tayo rin siya. Nako, lagot kayo ni Bongit. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Sigurado to, baka pag lumabas yung pangalan ni Tamba dito at ni Saldico, promotor ho sa corruption. Ang tanong, mapapakulong ba kaya ito ni Bongit, yung sariling pinsan? Parang kung matuloy ho ito mga kabitan, bumawi na ho talaga si Bongit sa kanyang mga kasalanan na gawa rin ni Tamba para siya ay mapagkakatiwalaan at manumbalik ho yung tiwala ng taong bayan sa kanya mga kabitan. Yan ang dapat ang gagawin ho niya. Hindi yung pamumulitika. Wala naman siya binanggit na impeachment at ICC ni Tatay Digong Duterte. Ipagliban na natin yan kasi na-dismiss na yan ng Korte Suprema, unconstitutional yung impeachment. Dito na lang ho tayo sa flood control. Kasi ito yung dahilan na nagkakaroon ho tayo ng malaking pagbaha sa ating bansa at daming mga kabahayan na apektuhan at mga nasalanta ho sa bagyo dahil sa tubig baha na tumaas at dahil sa kawalan ho ng sinseridad at seryoso sa pagpapatupad ng paggawa ho ng flood control projects mga kabalitaan. Pulong si Bongit nito, si Tamba nito. Kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti.
Yun yung yung mga pumirma sa impeachment talagang laglag yung mga balikat nila mga kabaitaan, no? Kasi tinatamaan sila dito yung mga sinasabing mga corrupt na ay nako. Wala na, nagkakaalaman ako dito. Basagan na ng trip mga kabaitaan. Oh, ngayon, parang dami nila mga buhaya magkatabi pa sila dito. Ay nako. Lagot kayo kay Bongit. Tignan natin kung itutuloy ba ito ni Bongit o hanggang salita lang ito. Hindi pa naman huli ang lahat eh. May 3 taon pa na maghihintay ho tayo dito mga kabaitaan kasi hindi naman madali ho yan na pagpapaimbestigahan ni Bongit na ipapacheck, i-recheck, i-verify, i-evaluate or i-validate yung mga proyekto na yan. Tatagal pa ho yan ng mga ilang buwan. Sana nitong taon na to ay sana magkaroon ho ng final observation ho sila o result ng kanilang investigation para ho ma-publish na ni Bongit. Yan ang pinaka-hinihintay ho natin para magkaalaman na kung sino talaga yung buhaya, sino talaga yung number 1 na nangunguna na corrupt dyan sa Kongreso. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun mga kabalitaan. Delikado si Tamba. Nako Tamba, tapos ng maliligayang araw, bilang na yung araw mo. Sige. Tuloy mo lang yung pagmaniobra sa mga budget natin, lalo na malapit na ho yung natin, yung budget para sa 2026, parang sinimulan ho nila mga kabaitaan. At bumawi rin si Bongit dito. Ang nakakaganda lang ho dito mga kabitan ay parang nakita natin na may pagka-sincere ho ngayon si Bongit sa kanyang pangako na papanagutin niya po yung mga buhaya na involved ho sa flood control projects, yung ghost na sinasabing ghost flood control projects mga kabalitaan. So napakaganda ho itong balitang ito. Guni-guni lamang pala mga kabalitaan ang kanyang sinasabing 5,500 flood control projects na nakaraang State of the Nation address nitong 2024 mga kabalitaan. Kaya ngayon po, sisimulan na ho natin, magbibilang na tayo ng araw. Bibilangin na natin, ano bang araw ngayon? 28 po So magbibilang ho tayo, July 28, kailangan po iisipin natin July 28, 2027, 2026, mag-iisang taon na ho yan. So diyan tayo mga kabitan maghihintay kung talagang may mananagot ba sa kanyang ipinangakong papanagutin niya ang mga magnanakaw, ang mga corrupt officials na nagsusulong ho sa flood control projects sa ating bansa. Kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion para malaman din ng karamihan kung ano mga ganapan sa ating lipunan. Share nyo rin po ang video ito at buksan nyo rin po ang inyong notification bell lagi dahil pag meron na tayong bagong video i-upload gaya ho nito, agad-agad nyo pong mapapanood mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa mga dumagdag pang numerong subscribers sa ating munting bahay. Mabuhay kayo at sa puso po akong nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, masalam sa inyo. And then of course, ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. At maraming salamat sa mga tinuturing ho nating makabagong bayanan nating bansang overseas Filipino workers. Saludo ho kami sa inyong lahat. Mami Rose at Tobias family. And of course, Ano Santos at si Ma'am Corazon Nikeda dyan sa Japan, mga kabalitaan. At magbabalik pa ho tayo para ho sa karagdagang may impormasyon, totoo at komprehensibong balitaan. Dito lamang ho sa inyong laging tinatambayan ang munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory, Moma, chip chip, peace out! Danagan Balita.